Hello guys! Isang pagpalang araw o gabi sa inyong lahat, sa ating lahat. Ako po si Empress Calma, ang Empress ng lahat pero hindi nakaka-impress. Kaya pwedeng laitin, pwede niyong i-bash kung kayo'y perfect. Ayun na nga. Ang topic natin ngayon is about a comment na nagmula sa TikTok. Tinatanong niyo sa akin kasi, ang tanong niya is, hindi ko daw ba pinagsisihan kung bakit ako naggaganito ngayon? Ayun. Hindi ka ba nagsisisi kung bakit ka nagkaganyan ngayon? Bakit? Ang tanong ko, babalik ko sa'yo. Anong dapat kong pagsisihan? Eto ako. Ginusto ko to kasi eto talaga ako. Bata pa lang ako, dama ko na eto talaga ako. Masaya ako kung ano ko ngayon. Napagdaanan ko lahat ng bagay na alam ko na mahirap, pero nalusutan ko. Although may mga problema na pinagdadaanan tayo na sobrang matitindi hanggang ngayon, 'di ba? Pagsubok 'yan eh. At hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na alam niyang hindi natin kayang resolbahan, 'di ba? So tayo mga tao, tayo na kanyang nilalang, tayo yung gagawa ng paraan para ma-resolve lahat ng problemang ito. Actually, hindi naman talaga ang Panginoon nagbigay ng problema sa atin, 'di ba? Tayo sa ating sarili ang gumagawa ng problema. Tayo sa ating sarili ang gumagawa ng mga bagay na alam natin na bandang huli ay magiging problema. Kaya lang minsan may mga bagay na hindi natin makontrol kasi nga naandun yung momentum na masaya pa tayo. Nandun yung mga pagkakataon na ni-enjoy pa natin na hindi natin alam na sa bandang huli pala pagsisisihan natin. So yun eh. Anyway, bago ako mag-dire-diretso ha, dito ako sa work. Medyo wala namang gawa, wala pang customer kaya. Ayun na nga, balik tayo sa topic. Wala akong pinagsisihan. Kasi bakit ko pagsisi isang bagay na nakapagpaligaya sa akin, di ba? Kung hindi man ako nagkaganito ngayon, saan ako pupulutin? Anong hugot ko sa buhay? Di ba? Bata pa lang kasi ako, elementary pa lang ako hanggang high school, pangarap ko mga ibang bansa. Gusto ko talaga makarating ng Japan. Number 1 na gustong gusto ko ay sumakarating ng Japan kasi marami ako naging friends at mga friends ng friends ko na nakapag-Japan tapos ang laki-laki ng mga kinikita nila. So nainggit ako, so pinangarap ko talaga mga ibang bansa lalo sa Japan. Kasi dumating yung college, nakagraduate ako ng college, nakapagturo na ako, nakapagtrabaho na ako ng 10 taon pero wala pa rin nangyayari. So hanggang sa dumating yung oportunidad na eto, makapunta ako sa bansang ito, na isa sa mga pangarap ko, di ba? Isa yun sa pangarap mo na tupad, na nag-ikinasiya ng iyong pagkatao, na ikinabuo ng iyong pagkatao, di ba? Inisip ko, kung hindi ako nagkaganito, nasan ako? Di ba? Alam naman natin na hindi ganun kadali ang mabuhay sa atin kung wala kang regular o magandang trabaho, di ba? Kagaya ko sa part ko sa part ko, hindi sa nilalahat ko kasi may mga tao na talagang magaganda at pinagpala sa mga trabaho nila. Sa part ko kasi, alam mo yung dumating yung punto na sapat lang yung kinikita ko sa loob ng isang buwan. Pambayad sa bahay, pang araw-araw mong pangailangan, pambayad sa mga bills, tapos ibibigay mo pa sa mga kapatid mo na alam mo naman na kailangan nila ng tulong mo. Hindi naman na kailangan humingi, kundi kukusa ka nila kasi alam mo na kailangan nila. 'Di ba? So, ganun lang umiikot yung sahod ko. Ni hindi man lang ako makaipon kahit kaunti, ni hindi ko mabili o makain yung mga bagay na gusto kong kainin. 'Di ba? Ni hindi ko mabili yung mga bagay na alam ko kahit paano makakapagpasaya sa akin. Ganun. Pero nung nakarating ako dito, yung kahit paano sa totoo lang, parang kalahati ng buhay ko. Kalahati ng buhay ko yung nagdagdag sa akin. Kasi kahit paano, nabibili ko yung mga bagay na gusto kong bilhin. Hindi naman yung karangyaan yung sapat lang, yung tama lang na gusto ko lang talaga matikman, makain, mabili, magamit. Nagagawa ko na sa ngayon. 'Di ba? Although may mga problema at hindi naman talaga mawawala talaga yung problema na yan. Kaya, yun na, sasabihin kong hindi ko pinagsisihan kung ano man ako ngayon. At kung siguro kung hindi ako ito ngayon, baka hindi ko na-meet yung mga taong naging importante at naging malaking bagay o malaking parte ng buhay ko. Gaya ng mga tao na malapit sa akin, mga tao na kaibigan kong matalik ngayon. Kung hindi ako ganito, baka hindi ko sila na-meet, di ba?
Baka hindi ko natutuhang magtiwala sa mga tao na alam ko na dapat pala silang pagkatiwalaan. Kasi alam ko at alam nila na mahal namin ang isa't isa. 'Di ba? Kaya wala akong pagsisisihan at wala akong pinagsisisihan. Kung meron man, ito yung pagkakataon na isang araw dumating sa buhay ko na iniwan ko ang isang tao na nagpahalaga at nagmahal sa akin ng tunay. Hindi ko na ili-elaborate kasi siya lang yung kauna-unahang tao na nagmahal sa akin ng totoo at kauna-unahang tao din na minahal ko ng totoo. Nang dahil nga sa kasarian ko na inisip ko na hindi ko kaya. Inisip ko na hindi pa ako handa. 'Di ba? Napakalungkot na masaya yung naging parte ng at naging partisipasyon niya sa buhay ko at yung mga pangyayari na ganap sa amin noon. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na hindi mo inisip kung ano yung kahihinatnan. Oo, pinagsisihan ko na nagkahiwalay kami, na bakit na hindi namin itinuloy. Inisip ko na lang sa ngayon na kasi nung panahon yung bata pa kami, hindi pa pwede, 'di ba? At saka confused pa ako sa sarili ko eh. Hindi ko pa alam kung ano ba talaga yung magiging buhay ko sa hinaharap. 'Di ba? Hindi ko pa alam kung anong patutunguhan namin kung magiging kami, magkakatuluyan kami. Hindi ko alam kung ano magiging buhay namin. Natatakot din ako sa mga sasabihin ng ibang tao. Natatakot ako sa mga panlalait nila kasi nung panahon yun, 'di ba? Hindi naman gagaya ngayon na ang LGBT is eto na medyo maluwag ng tinatanggap ng lahat. Hindi kagaya dati. Ang daming mapanlait, ang daming mapanuri. Yun yung mga pagkakataon na kinakatakot ko. Hindi na para sa sarili ko eh, kundi para sa kanya. Dahil sa mahal na mahal ko siya at pinag-iingatan ko siya. Ayokong makarinig siya o masaktan siya kung ano man yung mga maririnig niya na sasabihin ng iba. Siya lang kasi yung taong nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga, na hindi siya tumingin sa ano man yung pagkatao ko, na hindi niya tiningnan ko ano man yung pinanggalingan ko. Minahal niya talaga ako ng totoo kahit sa ganitong kasarian ko. Oo, hindi naman ganito ang aura ko dati, pero kung makikilala niyo ako dati, yung itsura ko dati, napaka-imposibleng gugustuhin niyo ako. Pero siya, minahal niya ako, tinanggap niya ako, niyakap niya ang pagkatao ko at hindi niya pinagsisihan yun. Actually, bago pa nga ako umalis, alam mo ba, ang tagal na panahon nangyari, nagkaasawa na siya, may mga anak na siya, nagkahiwalay na kami, pero nandun pa rin yung friendship namin. At bago ako makarating dito taong 2015, alam niyo ba, nagkikita pa kami, umattend pa nga siya ng birthday ko eh. Nag-celebrate kami ng birthday ko, kasama siya. May regalo pa nga siya sa akin nung time na yun, na hindi ko makakalimutan. Kasi imaginein mo na, siya yung nakaraan mo, siya yung una at huling pag-ibig mo. Although may mga naging pag-ibig, pero hindi mo makakalimutan yung una, at siya na rin yung huli para sa akin. Na hindi ko makakalimutan na binigyan pa niya ako ng pansin, binigyan pa niya ako ng katuturan, 'di ba? Ibig sabihin nun is ganun kahigpit yung naging samahan namin before, kaya hindi niya ako kayang talikuran ng ganun basta-basta na lang. So ganun din naman ako sa kanya. At pangako ko hindi man alam ko nalimutan man niya ito. Pangako ko sa kanya at pangako sa sarili ko na kapag dumating yung araw na single siya at single pa rin ako, kahit marami na siyang kahit matatanda na kami, kung talagang kami, tinadhanan kami, kung kaya pa niya akong tanggapin at kung tatanggapin pa niya ako ng buong buo, na gaya ng pagtanggap niya sa akin dati. So yun, di ba? Masalimuot pero masaya para sa akin. Masaya ako ngayon. Masaya ako kahit may mga pinagdadaan ng problema kasi napakaigsi ng buhay. Kaya kahit na ganito, piliin mong laging masaya. Kasi sa hindi lahat ng pagkakataon, buhay ka. Salamat po sa pakikinig. See you in my next vlog. At kung nagustuhan niyo naman po yung konting kwento ng buhay ko, baka naman pwedeng paki-like na lang po, paki-follow po ako, at paki-share na rin po, at paki-pindot na rin po yung notification bell, at pindutin yung all para maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video.
Salamat!